Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Chairman Antonio Petalio, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao minus Miss Thea Pecho Corpus. Pansamantala niyo pong kakasama Elaine Apit. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Tanggadit sa Friday. Pagka alas 4 ba, Chairman Tony Pete? Happy hour na ba ito o alas 5 pa, ha? Ayan. Alas 5, ayan. May beer house ito eh. At narito ang headlines na ating balita ngayong araw ng Biyernes. Kuyang Alex Go. Adjust ng buwan ng Nobyembre. Abay, big time oil price rollback asahan. Wow. Sa susunod na linggo, diesel. Wow, eto maganda. Sana tuloy-tuloy. Posibleng bawasan ng mahigit 2 piso kada litro. Wow! At halos piso naman sa gasolina. Ayan, good news yan, Lakay. At sana kapag ka magro-rollback, ganyan kalaki ang i-rollback. Para maramdaman. At ang presyo naman ng bigas, asahan ng rollback din sa Desyembre dahil sa peak ng anihan. Ayon po yan sa Farm Producers Group. Resupply boat ng Pilipinas sa binomba ng tubig ng barko ng China na naman. Kinundi na ng Task Force on West Philippine Sea. Samantalang kagabi, guest lang ni Senator Amy Marcos ng Chinese Ambassador to the Philippines. Pambira. Samantala, Japan, South Korea, UK, lumahok sa joint military drills kamandag ng Pilipinas at Estados Unidos. Timor-Leste President Ramos Horta dumalaw sa Malacanang, nagipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. 56 na mga Pinoy ligtas na nakatawid sa Rafah crossing papasok ng Egypt ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. 56 na Pinoy ligtas na nakatawid sa Rafah crossing papasok ng bansang Egypt ayon sa Pangulong Marcos. Lakay na ulit yata. Davao City. Dumanas na malawak ang pagbaha, sanhin ng mga pag-ulan, daan-daang pamilya inilikas. O nga, grabe ha. Akala ko ba El Nino na bakit may mga grabing pag-ulan at pagbaha pa? Climate change yan, Lakay. Nadiskubring sex den at torture chamber sa isang Pogo Hub sa Pasay. Ininspeksyon ng mga senador. Hindi yata natiktikan ni Kapitan Tony Petalio sa Pasay ito ha? Anong barangay ba ito? Mga Gen Z mas gustong magnegosyo kaysa magtrabaho ng full-time. Talaga? Ba talaga mga Gen Z ngayon, ha? Oo, business-minded na. Madilaw na tubig ng Maynilad inireklamo sa MWSS. Pagdilaw sanhi ng mataas na manganese level ayon po yan sa Maynilad. At ngayon sa detalye natin ang balita, good news mga kuya. Sa ating mga motorista, lalo ng mga jeepney drivers, truck drivers, taxi drivers dyan. May asahan na malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry, may higit na 2 piso ang posibleng rollback kada litro ng diesel, piso sa kerosene, habang 80 hanggang 90 centavos ang posibleng ibawas sa kada litro ng gasolina. Gawin nyo ng piso, may butal pa. Ang oil price adjustment ngayong araw ay nakabatay sa 4-day trading estimates.
Batay sa galaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Mula sa usaping produktong petrolyo, sa kuryente naman iimbestigahan ng Kamara ang posibleng pakikisabuatan ng Energy Regulatory Commission sa mataas na singil sa kuryente ng Meralco. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Laguna Congressman Dan Fernandez na kabilang sa pagpapaliwanagi ng Kamara ang mga dating opisyal ng ERC. Masyado na ani ang mataas ang sinisingil ng Meralco sa kuryente, bunga ng mataas na kwenta ng ERC sa dapat kitain ng Meralco na kinukuha sa consumers. Git ng kongresista, nilalabag ng Meralco ang nakasaad sa kanilang prangkisa na bigyan ng murang kuryente ang customers. Narito ang paliwanag ni Laguna Congressman Dan Fernandez. Ang patatawag natin lahat ng mga dating naging commissioners, saka lahat ng mga naging chairperson ng ERC. Dahil kasabwat sila dyan eh. Nako? Kasabwat sila mula noong 2015 hanggang sa ngayon dahil nga hindi sila nag-compute. Pinabanggit to ng parang angel ng Meralco na hindi naman kami regulator. Ang regulator ERC. Dapat ERC ang questionin. Tama sila. Kino-question natin ng ERC. Pero sila, publicly listed company, alam na alam ta kung ilan yung percentage na kanilang dapat pagbasihan sa kanilang pagsita. Si Congressman Dana Fernandez sa Alawi. Fernandez lang. Bakit alam? Samantala, ayan, inaasang bababa naman ang presyo ng bigas sa Disyembre resulta ng anihan. Ayon naman sa Rise Up Farmers Incorporated na grupo ng farm producers, Oktubre hanggang Nobyembre ang peak ng anihan. Kaya inaasang bababa ang presyo ng bigas pagpasok sa merkado ng mga inani o produkto mula sa mga magsasaka sa buwan ng Disyembre o Christmas season. Sa ngayon ay umabot na sa 15 hanggang 22 pesos ang bentahan ng kilo ng palay. Nananatiling 80 hanggang 100 pesos ang bentahan ng kilo ng sibuyas sa mga cold storage sa Nueva Ecija. Ayon kay Amang Ramis ba ito, Lakay? Parang Ramos ito, no? Ay, si... Anong pangalan? Amang Ramis kasi ang nandito, pero mukhang Ramos ito natatandaan ko yung kanyang last name Ayon kay Amang Ramos, farmer leader ng isang cooperative onion sa bayan ng Bungabon. Ayan, medyo nasasabaw yata si Jackie nung sinulat ito. Sa bayan ng Bungabon, mahigit bigyan ng memo yan. 2,000 pesos and 700 ang bentahan ng isang bag ng sibuyas na may bigat na 24 kilo mula sa dating presyo na 1,700 pesos. Dagdag pa ni Mang Amang na sa 50,000 pesos ang mga bag ng sibuyas na nakaimbak sa mga cold storage tulad ng nasa 50,000 ang mga bag ng sibuyas na nakaimbak sa mga cold storage tulad ng MGB, Rafitine at Titan. Nag-aalala ang mga magsisibuyas dahil sa patuloy na pagdagsa ng imported na sibuyas kaya halos hindi nabibili ang kanilang ani. Samantala umaabot na sa 230 pesos ang presyo ng kilo ng sibuyas sa Metro Manila. Oras alas 4:16, muli nakaranas ng harassment ng China ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ay tayong tantanan ha? Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, muling binomba ng tubig ng China ang vessel ng bansa ng Coast Guard na ML Kalayaan na magdadala sana ng supply sa ating mga sundalo sa may MB Sierra Madre. Bukod pa ito sa habulan. Alang yan. Alam ba tayong video, Commodore Tariela? General Admiral Balilo? Bukod sa habulan at pangaharang at dangerous maneuver ng China, upang tangking pigilan ang resupply mission para sa masundalo sa BRP Sierra Madre. Kinundinan ng National Task Force on West Philippine Sea ang panibagong harassment ng China na taliwas sa isinusulong nilang peaceful dialogue.
Ayan lang kayong asan? video eh. Pati nga yung Pakita nga video natin yung RH video. TV, ha? Ayan. Ayan, oo nga, ang bilis-bilis. Saan yung barko natin Pero doon? hindi pa natin alam lakay kung alin dyan ang barko ng Pilipinas at ng China Coast Guard. Atin ba yung inipit, ha? Ayan, nasa gitna tayo ha? Maliit yun? daw lakay yung boat natin. So baka yung dalawa. Ay, ang laki-laki nung isa eh. Ayun, nasa kanan. Oo, ito ayun, yung nasa ano eh. Binilisan, inovertaken, no? Ayan, Alang yan. Hintayin natin naman, lakay ang statement. Paliwanag kung alin dyan yung barko natin. Kasi medyo malabo yung buwala lakay Grabe, eh. oo. Isa lang naman ang maliit doon. Dalawa yung malaki. Di sa China yung malaki. Yung maliit sa atin. Maliit lang naman lagi yung ating resupply vessel lakay eh. Samantala, inakusahan naman ng China ng illegal na pumasok ang 5 barko ng Pilipinas sa Nansha Islands o Spratlys kaninang umaga ayon sa Chinese Coast Guard o ayon kay Chinese Coast Guard spokesperson Gan Yu. Bago pala yan? Kanina umaga lang pala yan? Oo, lakay. Oo. Walang permiso sa China ang pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa Spratlys. Dahil dito sinabi ni Yu na nagpatupad sila ng control measures laban sa mga barko ng Pilipinas. Una na rito, sinabi ng Philippine Coast Guard na tinira na naman ng tubig ng China ang barko ng Pilipinas na magdadala sana ng supplies ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Noong Agosto, tinira rin ng water cannon ng China ang barko ng Pilipinas habang patungo sa Ayungin Shoal para sa resupply mission. Kailan kayo tatantanan ng mga Chinese? Mukhang walang kasawa-sawa mabuli itong mga to lakay eh. Flash Report! Flash Report! Mahigit 7 milyong pisong smuggled na sigarilyo nasabat ng customs sa Port of Davao. Standby sa detalye kay Sherwin Alfaro. Flash Report! Flash Report! Diyan din sa SBMA Chairman Administrator Jonathan Tan, ba talaga na yata ang smuggling yan, Chairman. Samantala, Davao City dumanas ng malawakang pagbaha, sanhi ng malakas na pag-ulan. Daan-daang pamilya inilikas. Hindi ba naapekto ng Pangulong Digong? Nadiskubre nga sex den at torture chamber sa isang Pogo Hub dyan sa Pasay City. Chairman Antonio Petalio, Anong barangay ba ito, Chairman Tony Pet? Di ba naamuyan ito? Abay, ininspeksyon ng mga senador. Grabe. At mga Gen Z, mga misis, abay, mas gusto rin magnegosyo kesa magtrabaho ng full-time. Teka, hindi na plus report. Oras, mga kaibigan, ganap ng Sister L. Oras. It's 4:21. Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, lakay! Ilang days before Christmas? 45 days bago magpasko. Yung bisita nating barangay chairman, malakas magbigyan aginaldo yan. Talaga ba? Magmamano ako mamaya. Magmano ka mamaya. Samantala, may kita 27 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng Customs sa Port of Davao. Abay, sino ang smuggler, Sherwin? Baka mamaya may smuggler pero wala na namang smuggler.
Aris number 6, Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Tama ka, Lakay, wala na namang smuggler. Sabi ko Nasa na nga usapan ba? ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs at ng Naval Force Eastern Mindanao ang 717 master cases ng 36,000 rings ng branded na mga sigarilyo sa Davao Gulf. Bukod sa smuggled na sigarilyo, nakumpiska rin ng Bureau of Customs ang pinagsakyan ng motorized bangka na karga ng mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 27.6 na milyong piso. Ayon kay District Collector Marites Martin ng BOC Port of Davao, naglabas ito ng seizure warrant matapos walang maipakitang clearance at mga dokumento ang milyong pisong shipment ng sigarilyo. Sa kabuuan, naabot sa 54 na milyong pisong mga smuggled na mga sigarilyo na ang nakumpuska ng Port of Davao hanggang Setyembre ngayong taon. Dahil dito, pinapurihan ng Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang mga tao ng BOC Port of Davao sa pagkakaharang sa tangkang pag-smuggle ng mga imported na sigarilyo na hindi nagbayad ng kakulang buwis sa pamahalaan. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Batal, para tuloy-tuloy Sherwin, sa pagbabalita. saan galing yung mga smuggled na sigarilyo? Hindi pa binanggit ng Bureau of Customs pero kung diyan sa Port Davao Gulf, ipapasok ito. Ito'y galing to sa southern Mindanao, either dyan sa mga bansa sa pinakamalapit sa atin is Malaysia, Indonesia. So yun yung perception, Lakay, na hinihinalang galing dito sa mga bansang ito, itong mga smuggled na sigarilyo. Okay, maraming salamat, Sherwin. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Batal, para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Good afternoon, Miss Thea. Maraming salamat kay Miss Elaine Abit. Magandang hapon, Lakay. Nasa ating linya si Professor J. Batumbakal, maritime expert. Alamin nga natin mabigyan dahil ginagawa na tayong kinakayang-kaya na tayo, ha? Abay, walang tigil ang pangara sa atin ng China. At ito nga yung latest ay hinabol-habol, ayan, at tinangkang harangin ang ating resupply vessel na magdadala sana ng pagkain doon sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Professor J. Batumbakal, sir, magandang hapon po sa inyo, Professor. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po nakikinig. Professor J. Batumbakal, alam po ninyo, ano na po ba ang dapat nating gawin? Abay, binabaliwala ang ating diplomatic protest sa ganitong panghaharas. Ayan, at sabi nga paggrabe ng paggrabe. Nagiging dangerous na yung maneuver ng barko ng China laban po sa atin. Ano kaya ang ultimate na gawin natin para matigil ang ganito, Professor Batumbakal, sir? Well, siyempre, kailangan po tuloy-tuloy lang tayo. Steady as she goes, ika nga, no? Huwag tayong magpapatakot dyan sa mga binabanta at ginagawa ng China tungkol dyan sa mga maaaring mangyari sa ating resupply mission sa Ayungin Shoal at sa BRP Sierra Madre. Hindi tayo dapat magpatalo, hindi tayo dapat umatras. Kailangan makita ng China na talagang determinado tayo na panatilihin yung ating outpost doon sa Ayungin Shoal. Kaya itong mga ginagawa nila, buti nga nakikita natin agad lahat, no? At ang buong mundo, nakikita rin ang buong mundo kung anong karahasan ng ginagawa nila. At pupumilit na i-impose yung sarili nila, sarili ng batas at isipan sa atin sa kabila ng katotohanan na ang international law, ang batas international ay kakampi natin dito. Wala po ang basihan para gawin yung mga ganyang klaseng activities laban sa atin. Yan, wala pa tayong update sa Coast Guard kung nakarating ba, nakapag-deliver pa ng supply yung ating resupply vessel sa Ayungin Shoal. So sa ganitong sitwasyon, Professor J. Batumbakal, wala bang paglabag kung tayo, total, may mga military exercises sa Amerika. Kasama natin ang mga Marines sa sundalo ng Japan at South Korea. Wala bang paglabag kung escortan yung bangka natin, samahan yung resupply mission natin patungo dun sa BRP Sierra Madre? Well, wala naman pong labag sa batas yun, no? Dahil lalo na kung tayo hihingi ng tulong na nangyari ngayon. Pero sa ngayon po siguro, hindi pa napapanahon na ma-involve sila dahil kailangan po muna natin ipakita sa China at sa buong mundo na gagawin natin kung anong kailangan natin gawin para mapagpatuloy nga itong resupply sa Sierra Madre.
At kailangan po na makita din ng buong mundo yung talagang tunay na mukha ng China, no? Bago siguro natin makapagtawag ng tulong dito sa ating mga kaalyado. Ano po ba ang sukdulan, ang hangganan ng mga harassment na ginagawa sa atin? Kailan tayo talagang medyo palag na palag bukod sa mga diplomatic protests na ginagawa natin, sir? Well, siguro po, no, pag may nangyari talagang karasan na mayroong masaktan o kaya mamatay o kaya ay talagang seryoso malubhang masiraan yung ating mga barko na halos lumubog, siguro po yun ang panahon para tayo po manawagan. Ayan, may mga complaint na rin po tayo, reklamo sa UNCLOS, sa ITLOS at maging sa International Criminal Court. Every harassment ba, dapat ba mag-file tayo ng ganito, Professor Batumbakal, sir? Well, hindi naman po pwede yun dahil mga international tribunal, hindi po yan katulad ng mga local na korte, no? Hindi po ganun kadali. At yung sitwasyon bali sa international community, siyempre nakasalalay pa rin sa compliance, voluntary compliance ng mga bansa. Kaya hindi po basta-basta lang po tayong pupunta sa korte sa mga international tribunal para po dyan. Kailangan po muna talaga natin gawin, ang dapat natin gawin, which is talagang tayo po pakita natin yung lakas ng loob natin at pagnindigan na ipagpatuloy yung ating pwesto dyan sa Ayungin Shoal. Itong reklamo natin ganito, Professor Batumbakal, sir, ay ipinapaabot natin sa Chinese ambassador dito pero wala pong nangyayari. Pagka ganito ba, pwede bang i-declare na persona non grata yung ambassador ng China rito dahil wala namang ginagawang aksyon, hindi mapigil yung ganitong ginagawa ng kanilang bansa sa atin, Professor? Pwede naman po, no, dahil at hindi lang dahil dito, kundi marami na rin atraso po yung ambassador nila sa atin na mga pananalita niya ng nakaraang taon. So, para sa akin po, okay lang po yan kung mangyari yan. No? In any case, talagang mukhang papalitan na talaga yung ambassador na yan. Kita naman natin, no, wala siyang nagawa para pabutihin ang relasyon ng Pilipinas at China. Ka-attend pa naman ng birthday party ni Senator Amy Marcos kahapon yung ambassador. Kaninang umaga, hinaras tayo dun sa agad-agad yung inisyo. Ayan, anyway. So hanggang ganun lang ba ang magagawa natin, Professor Batumbakal, sir? Well, sa ngayon po, siyempre, kailangan kalma muna lang tayo. At pakita muna natin ang ating lakas ng loob at determinasyon. Ganun po talaga. Dahil larong international na po ito. Kailangan makita ng buong mundo muna yung ating determinasyon bago sila siguro natin maasahan na mahinga ng tulong. Alam mo, Professor Batumbakal, sir, pareho tayo ng situation sa Vietnam. Ayan. Pero ang Vietnam ay lumalaban. Ano bang ginawa nila? Bakit natigil yata ang harassment ng Chinese Navy, Coast Guard sa mga Vietnamese, Professor Batumbakal, sir? Patuloy pa rin po ang harassment din sa mga Vietnamese. Pero ano ba? po nakikipagbanggaan na rin sila. Talaga nga abot sa ganun po to, pinakita po nila na kaya nilang gawin. May datos po kayo kung sino ang pinakamaraming harassment o kanino pinakamaraming harassment na ginawa ang Chinese militia? Well, ano po, sa atin po at sa Vietnam po para ang pinakamarami. Dahil tayo po yung mga pinakamalalapit. Yung Vietnamese side po, marami pong mga hindi na-report sa media, no? Pero matagal na rin pong nangyayari yan. Yung kanilang Coast Guard, at bago pa nga nabuo yung China Coast Guard, yung mga predecessor agencies niya ay hinaharas din talaga mga Vietnamese fishing vessels and fishermen, no? Sinasaktan pa nga nila, nubugbog, gano'n. Actually, may napatay pa yata sa isang incident, Professor Batumbakal, a few years ago. Ano po? May namatay pa nga yatang Vietnamese doon sa ganitong bangayan nila dyan sa South China Sea. At may napalubog din silang barko ng Vietnamese. So, ganoon po mas grabe talaga po doon sa Vietnamese side kasi nga magkatabi sila talaga. Malapit talaga. Professor J. Batumbakal, sir, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you. Welcome po. Magandang gabi po sila. Mga kaibigan ng maritime expert, Professor J. Batumbakal, sabi niya chill lang daw. Oo, lakay. Makalma lamang daw po tayo. Pa. Ayan, paano hanggang ganun ba? Hanggang kalma-kalma na lang tayo. Sa bagay, kung
Head-to-head tayo head-on Cannot collision be ika nga lakay. Dudurugin naman tayo. Kaya habaan pa ang pasensya. Patience is a virtue. Pinakabagong harassment ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas, isang modern day piracy. Ayon kay Senator Francis Tolentino. Wow. Kung piracy, dapat kasuhan sila. Ayan, dami nga parang sampa ng kaso, walang nangyayari. Aris number 28, Raymond Adpas, please come in. Raymond. Isang uri ng modern day maritime piracy ang pinakabagong harassment ng China Coast Guard sa mga resupply ship ng Pilipinas sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang turing ni Senator Francis Tolentino matapos matanggap ang report ng National Security Council. Ayon kay Tolentino, binabaliwala ng mga Chinese Coast Guard ang maritime safety at nagiging panta sa international security. Mahirap umunang ipaliwanag ang patuloy na pagsasantabi ng China sa obligasyon dito sa international law, bagamat malinaw naman ang kanilang gustong mangyari. Para naman kay Senator Risa Hontiveros, dapat doblehin ng mga opisyal ng gobyerno ang information campaign na atin ang West Philippine Sea. Bihit ni Hontiveros, sudyat na din ito dapat sa Kongreso pang aprobahan ng mas malaking budget at intelligence fund sa mga frontliner agencies sa West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito Raymond, si Raymond. Yes, Mayor. Wala bang mga babalak si Senator Tol na magpatawag ng Senate hearing? Kasi may sinabi si General Browner na infiltrated na tayo. Di lang natin malaman kung nasan? Ito ba nga mga naka-infiltrate sa atin ito ba yung mga spy ng China ba ang mga yan? Kaya tuwing papalaot yung barko natin patungo ng Sierra Madre hinaharang. Nakaantabay ka agad, nakaabang ka agad yung Chinese Coast Guard. Oo. Wala pa tayong naririnig, Mayor, pero alam mo ba kung sino ang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations? Sino? Si Manang Aimee. Ganun ba? Kaya pala nandun sa kanyang birthday kagabi si Chinese Ambassador Wang Xilian. Abay, ganun. Siguro magandang siya muna ang tanungin dahil siya yung chairman ng Committee on Foreign Relations sa Mayor at Luspea. Sino ang chairman ng National Security? Sa Defense, si Senator Jinggoy Estrada. Yun ang si Senator Jinggoy, pero wala pa tayong narinig. Hindi din naman sa kanya tungkol sa bagay na yan, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Ms. Tayata, Mayor. Parang yun ang mas kailangan ng CIF lakay, no? Samantala, sinseridad ng China sa mapayapang dialogue kinwestiyon ng National Task Force sa West Philippine Sea. Idetalye mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Misteya, lalong nalalagay sa alanganin ang mapayapa sanang pag-uusap ng Pilipinas at ng China patungkol sa West Philippine Sea. Tahasa na kasing kine-question ngayon ng National Task Force ang sinseridad ng China kasunod na ng patuloy nitong illegal na aksyon sa teritoryo ng bansa. Ayon sa NTF-WPS, consistent ang China sa mga respective aktibidad kung saan pinahuli nga ay paggamit ng water cannon sa supply vessel na ML Kalayaan. Matatandang sa panayam din ng DZRH, ipinunto ng security analyst at Chinese studies expert si Professor Mel Banlawi na lalong nag-tensyon sa WPS mula na ihintupan samantala ng Pilipinas ang bilateral talks sa China habang pinarami naman ito ang EDCA site kasama ng US military sa Kapuluan. Bago ang pinakabagong water cannon incident, binangga ng CCG vessel ang Unay Zanay 2, isa sa dalawang kinontratang bangka ng Armed Forces of the Philippines para magatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Pinalitan ito ng ML Kalayaan kaninang umaga kasi namang ginamitan ng kanyo ng tubig ng China. Sabi ng MTF, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa katapangan ng rotation. Edniel, supply team ng IFP, lakay. Edniel, anong sabi mo, anong report? Yung nakita natin sa video, may kasama pang pambobomba ng tubig yon, hindi lang nailabas? Water cannon incident, lakay, ang pinakahuling nangyari ayon yan sa National Task Force West Philippine Sea. Pero importanteng matake note, lakay, na hindi naman tinukoy kung may natamaang barko o may natamaang Pilipino. Pero ang sinasabi na NTF-WPS, gumamit ng water cannon itong China sa ating isa doon sa mga resupply boat, yung ML Kalayaan. Mukhang idinerekta doon, lakay, yung water cannon sa pagkakataong ito.
Kung matatanda natin mga kababayan, Agosto, nung unang gamito ng water cannon, itong mga barko ng Pilipinas dyan sa pinagagawa sa teritoryo mismo ng bansa ay pinatrustan na rin ng Pilipinas hanggang ngayon sa itong pinakabagong pangyayari dyan sa Chinese Foreign Ministry. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa. Ano ang reaksyon ng Malacanang dito kaya? Pilipinas tutulungan ang mga Timorese, mga taga Timor-Leste sa skills formation. Ba't mahina ba ang Timor-Leste, Miss Letta? May mas high-tech ba ang Pinas sa kanila? Palagay ko lang. Sa bagay. Judgmental ba ako? Pasensya na. Aris number 14, Letta Narciso, please come in, Miss Let. Lakay ni Steya, nagkasundo ang Pilipinas at Timor-Leste na palakasin ang people-to-people exchanges. Sa joint press statement matapos ang bilateral meeting sa Malacanang kanina, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aalalayan ng Pilipinas ang Timor-Leste sa skills formation ng mga Timorese. Sa katunayan, nitong nakaraang buwan niya ay nagpadala na ang pamahalaan ng team mula sa Department of Science and Technology para magturo ng food processing. Palalawakin rin ng dalawang bansa ang student exchanges kasabay ng pagpapalakas sa educational cooperation. Umaasa naman si President Jose Ramos Horta na magpapatuloy ang pagpapalitan ng human resources ng Pilipinas at Timor-Leste kabilang ang pagsasanay sa kanilang diplomat at pagtungo sa Pilipinas ng kanilang mga doktor para palawakin ang kaalaman. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Agarang ban sa Pogo operation sa Pilipinas dapat ipatupad ng Malacanang. Di ba parang matagal na issue na to? I-report mo nga RHA Christian Manyo. Christian. Lakay Teya, dapat agarang iban sa Pilipinas ang operasyon ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators para maprotektahan ang national security ng bansa. Ito ang panawagan ni Senator Rito Ontiveros ng Malacanang pagkatapos ng ginawang inspeksyon sa itinasarang Pogo sa Pasay City kanina na nakitaan ng spa, bar, aquarium ng mga babae, torture room na may bakas pa ng dugo na ginagamit sa iba't ibang uri ng illegal na aktibidad at krimen. Sa pagdinig ng Senado kanina sa mismong pasilidad na itinasarang Sogo, inihayag ni Hontiveros ang pagkabahala sa iba't ibang government at valid ID na illegal na nakuha ng Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pogo Hub, kabilang na nakitang TIN ID, PhilHealth ID, Alien Certificate of Registration, Alien Employment Permit, maging ang police clearance. At sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, ani Hontiveros, nakakaalarma na tila may all-access pass ang mga Chinese sa Pilipinas sa pamamagitan ng Pogo. Kaya naman dapat ng iba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pogo kung totoong desidido ito na depensahan ng Pilipinas laban sa mga nambabastos sa soberenya ng bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Christian Manyo. Standby sa ating mga reports. At sa ilang pa nating mga balita, standby Val Gonzales. Standby sa ating balitang showbiz. Bawas sa presyo ng movie tickets. Abay, hiling daw ni Direk Brillante Mendoza. Ba't magkano ba ticket sa sinahan ngayon, Miss Teya? 450? 450? Yun yung huli kong alam ba? Lakay. Baka, mahal pala yan. Baka kasi Director's Club. Baka naman pinawa yung naka-lazy boy ka tapos may libreng popcorn pa tsaka drinks. Soft drinks. Ayan. Pero parang 300 na rin kulang. Yung regular. Bakit si mainit-init. Mamawis-mawis sa kilikili ko. Bakit si Chairman Tony Pitalio libre daw? Ayan. Ay, senior lakay. Senior. Sa ibang cities may Monday tsaka Tuesday Oy, nagrereklamo yung ibang wala pa. Hindi pa lahat ng cities and municipalities lakay. Sino ba yung nakausap kong isang senior? Sabi niya, ang bira man ang libreng sinihan sa senior lang tuwing umaga lang, ha? Ay, may ganyan? Dati araw lang, ngayon pati oras? Pati oras. Hindi ka pwede na after lunch yata, umaga, ha? Alamin natin, parang Quezon City yata yan. Mayor Joy Beltran. Ayan. Minsan na nga Joy Belmonte. Bira naman pinapahirapan nyo. Ayan, dinidiscriminate yung mga
senior citizens. Yun ang nga lang panliwaliw eh. Kaya nga eh. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 12 minuto bago mag alas 5. Happy birthday muna kay former Governor, former Secretary Art Yap. Abay, Sec Gov, alam ba tayo dyan? At happy birthday muna kay Mr. Congressman John Abalos. Binabati naman Mr. sa PMA Sandigan 82. At Kuyang Romel Malibiran, aba, ng PNP. Binabati ng mga brethren sa TM Calaw Masonic Class number 136. At happy birthday din kay Father Chaplain General Raul Sinio at Colonel Benji Lunogan at Kuyang General Eligen Eliglen Villaflor. At happy birthday pa kay Kuyang Eric Simpatico Constantino. At congrats kay Barangay Chairman John Padjernos ng Barangay Limbakin, HN Nueva Ecija. Abay, landslide daw pala ito ng barangay election. At happy birthday din kay Marcelino Mar Urbano ng Mekawayan City, Bulacan mula kay Usig and Lina Milan. Balikan natin ang mga reports testimonial parade ng Philippine Military Academy para kay PNP Chief Merciful Benjamin Acorda Jr. Isasagawa sa Baguio City bukas. Abay, bakit Val? Magre-retire na ba si Kabagis General Benjamin Acorda? Aris number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Ag-retire na po. Antano December 3. December 3, ag-retiron. Ay, nagsapa. Kaya nga, Mayor, isang buwan na bago ang kanyang pagre-retiro ay bibigyang pagkilala ng Philippine Military Academy itong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Bukas, Mayor, ay isasagawa ang pagdaraos ng testimonial parade kay General Acorda na gaganapin sa PMA headquarters sa Baguio City. Nakataktang magbigay ng mensahe si General Acorda na itinalaga sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang pinuno ng pambansang pulisya noong Abril ng kasalukuyang taon. Inaasahan, Mayor, ay hihikayatin ng general ang mga kadete ng PMA ay pagpatuloy ang pagtataguyod sa kahalagahan ng katapangan, integridad at katapatan na siyang tunay na tanda ng kanilang alma mater, ang Ilocanong General na miyembro ng PMA Sambisig Class of 1991 ay nakatakdangang bumaba sa kanyang pwesto bilang ika-29 na hepe ng PNP at pangalawang pinuno ng PNP na itinalaga at naupo sa posisyon sa halos isa't kalahating taon bilang Pangulo ng Bansa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yes, Mayor. Sinong matunog na papalit kay General Acorda as a PNP Chief? May 11, Mayor. Wow. Marami pero inaasahan na matitrim down na ito, Mayor. At ang bulong na narinig ko mukhang yung mga Ilocano matitira sa listahan. Loyalista. lamang ang Ilocano, weather lang yan. Nung parang ni Paolo Digong mga taga Mindanao. Di ba't yung unang chief PNP sa panahon ni Pangulong PRRD, si General Bato, matagal na muno dun sa Davao City Police. Ang number 1 sa listahan, Mayor, patitikman lang kita. Siyempre, Ilocano. Sino deta? Si PNP Deputy Chief for Administration. Sino? Number 2 man ng PNP, si Lieutenant General Rodel Sermonia. Alam mo itong si General Sermonia. Ilocano ba si General Sermonia? Correct, oo. Di ba't yung kanilang misis ni dating General Asurine magkapatid. Ilocano rin ito, si General Sermonia. Ang pangalawa ay itong si PNP Deputy Chief for Operations, si Lieutenant General Michael Jan Dubria. At ang pangatlo ay itong si PNP Chief Directorial Staff, si Major General Emmanuel Peralta. Itong mga PMA. Ilocano rin yan. Baka taga Ilocos na rin, taga Lawag. Correct. So,
ang qualification yata ng PNP chief ngayon, kailangan Ilocano, pati AFP. Number 1, Ilocano. Huwag nga ron, manong, DJ Banger. Siyempre, Mayor, kung silang pipiliin ng Pangulo, yung kanyang ba talagang meron siyang trust and pinagkakatiwalaan. Oo, correct. Yung pagkakatiwalaan niya. At marami pang iba. Yung pang-apat, itong yung director ng controllership ng PNP. Class 1991 ng PNP. Itong si Brigadier General Romel Francisco. Isa rin dun sa napipisil na kandidato. 54 anyos pa lamang ito. Ikaw naman, Bal, para mo nang sinasabi, dinidiskarte si mga candidates na kung hindi kayo Ilocano, huwag na kayo mag-apply. hindi naman sa ganun dahil Mayor dito sa listahang hawak ko, meron ding hindi Ilocano. Ito, hinahanap ko yung hindi Ilocano. Mukhang mga Ilocano lang. Ito, Mayor, ito. Yung dating nasa NCRPO. Na ngayon nasa Area Police Command ng Western Mindanao. Siya yung commander ng Western Mindanao Command ng PNP. Si Major General Junel Estomo. Alam ko, Bisaya ito Bisaya pero sa listahan, number 10 siya. In fairness kay Estomo, magaling din yan. Correct, magaling din ito. Yung mga kaibigan mo, Mayor, hindi naaalis sa pwesto. Ay sa listahan. Sino? Ito Ilocano, si PNP Director for Human Resource and Doctrine Development, si Brigadier General Ronald Lee. Oo nga, Ronald Lee. Si General Karamat, si General Ronald Lee, matagal ding namuno bilang Regional Director ng dyan sa bahagi ng Cordillera Autonomous Region. Sige. Abangan natin, Val. Yan yung mga contender at siyempre, ang may desisyon pa rin dyan ay walang iba kung hindi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So isang buwan bago ngayon, mukhang magkakalinaw na kung sino ang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Mula rito sa Campo Crame, para sa kauna-unahang sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, at magandang hapon kay Aling Felicidad. Abay, dyan pala sa Pasay. Buti pa ang Pasay. Lakay. Sabi ni Kapitan Tony Pitalio, Lunes at Huwebes. 2 days. Ayan, in a week. Anytime. Ayan. Anytime. Gusto mo umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Ayan, magsawa ka, ha? O nga pala, Kapitan Tony Pete, paano yan? Kung gusto mong panoorin lahat yung mga palabas na pwede kang manood ng 3 beses ang araw? Isa lang, isang movie per day. May pinipirmahan, may card. Monitored siya. Monitor. Parang ikaw pagka nag-check-in ka sa Halinalas, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, gano'n. Ano yan? Meron bang promo? Kaya talagang meron sinecheck? Alam ni Kuyang Dado Milegrito na ganyan Ayan, pagka panlima, libre, gano'n. Tapos yung pang-10 lakay, libre ka ng 24 hours, ganyan. May pansit pa, tsaka crispy pata. May promo bang ganyan ang Sogo? Ayan, halina. Balitang showbiz na nga tayo. Baka saan pa tayo mapunta? Mr. Michael Grime. Maraming salamat, Mr. Michael Grime. Ang paritan po ng dollar, mga misis, nagsara sa 55 pesos and 96 centavos. Ayan. Matatag ba lakay, no? Kaya yung dollar mo, Mr. Cesar Lee, ha? Tago mo muna dyan. Showbiz, Miss Thea. Bawas presyo ng movie tickets, hirit ni Direk Brillante Mendoza. Ibalita mo, Aliyah Ikatlo, the 4th. Itinutulak ng isang direktor na ibaba sa 150 pesos ang presyo ng tickets sa mga sinihan. Lakay at Mistaya naglalaro ngayon sa 300 pesos pataas ang halaga ng movie tickets. Ayon kay Direk Brillante Mendoza, kung ibababa ang presyo ay mas marami ang maiengganyong bumalik sa mga sinihan. Ngayon kasi Lakay at Mistaya, pinapalabas na rin ang mga pelikula sa mga digital streaming services.
kwento ni Mendoza, nagulat na makita ang mga pila sa isang cinema. Akala niya raw ay may concert. Isang celebrity. Yun pala, ay ginawa ng isang mall na 6 pesos ang presyo ng pelikulang Monster na Torna at Films sa Santos. Sabi ng direktor, malulugi man ang movie house kung gagawin 65 pesos ang presyo ng ticket. Dapat daw ay mag-meet halfway at makialam na rin ng gobyerno ukol rito. Kung kain ni Mendoza ay baka sa 150 pesos ang presyo, pero hindi dapat daw ito araw-araw na ipatupad. Pwedeyaan niyang magkaroon ng schedule ng price cut isang beses kada buwan. Sa side ng producer, kahit kalahati tayo nila per ticket, ay mapupuno naman ang sinihan, kaya win-win situation din umano ito. Para sa ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Tayo, Pilipino. Maraming salamat, Marites Aliyah Ikatlo de Fort. Ayan, sabi ni General Gordon Descanso, ha? Abay, pwede ba ibalik yung double showing? Double showing. Sa Cubao, dati nakikita ko yan lakay. Ayan, sa Quiapo, meron ganyan ha? Pero hindi na ako nabibisita masyado. Tsaka parang wala na yung mga sinihan talaga na for double showing kasi yung condo na. Ganun ba? Yung mga building. Ayan, dapat ibalik yung mga ganun. Oo, nainip ang araw sa haba ng gabi. Mga ganyan. Kahit na luma na, pagka mga yung mga tawag din mga sikat, yung mga quality, ay yung mga lakay, parang hit, mga ganon. Blockbuster. Ayan, blockbuster, ha? Ayan, pwede maulitin yun. Yung iba lakay ni-remaster nila para mas clear na siya sa cinema ngayon. Ganon ba? At yan na po mabigyan ng kabuuan nating palatuntunang break time. Thank God it's Friday. Ingat-ingat po tayo mga kuya, mga misis. Chill-chill lang. Sweldo na ba? Wala po. Ganun ba? Pero matraffic pa rin kahit Friday. Kahit wala pa sweldo. Oras de peligro pa lang ngayon. Oo, lakay. Kapit lang. Magkapit-bisig tayo. At yan po ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. Antabayan po mga balansyadong balita at Chairman of the Board, Henry Ure at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Ingat-ingat. TGIF.